Uy, ang ganda ng coverage, ha? Ang kintab ng tingnan, sa totoo lang. Medyo kinakabahan ako, no? Oh, ayan na. Uy, meron ng tatali yata sa bakery, ah. Grabing lambot nito. It works. Wow, okay. Uy, himala. Ay, ito na naman tayo. Maglalaro na naman tayo ng ganda-gandahan. So, marami akong bagong makeup today. At itetest out natin, of course. Alam nyo na, pag nandito ako, medyo marami to. Kunin mo na yung chicha mo. Ano po? Meron tayong BLK, Happy Use, Pixie, Vice Cosmetics, Bare and Bliss. Simulan natin dito sa Nutrify ng Pixie. Tinignan ko yung price niya. Medyo mahal pala to. Bakit parang ang weird ng shape? Ano ba to? Hindi ko mag-gets. Oh, ayan. Naku, sana tama yung pagkakalagay ko, ah. Hindi kasi ako nagaganito first time. May kasama naman siyang spatula. So, kukuha lang tayo ng isang piraso. And then, diretso na. Tingnan natin kung tama yung pagkakalagay ko. Ay, baliktad! Kita mo nga yan. Obvious na yun, wala talaga akong kaalam-alam. Ganyan ba? Hindi ko alam kung tama. Diyos ko, nasa eye patch pa lang tayo, te. First time ko to. Kaya hindi ko talaga alam, hindi ko pala ganito eh. Pero mukhang kailangan ko na nga ng mga ganito kasi nga dry yung under eye area ko. So, hayaan na muna natin yan. 10 minutes. Naka 2 minutes na tayo. 8 minutes na lang. Maglalagay na rin ako ng Garnier Vitamin C Serum habang nakababad yan. Pero syempre, dun sa areas. Bago ako mag-makeup, ito yung usual na routine ko except dun sa eye patch kasi first time ko yung gamitin. Ang ganda nito. Sinabi ko rin yan no last na video. Mabilis siya makapag-lighten ng mga pimple marks. I love it so much. Bumabagsak talaga siya, oh. Dumudulas eh. Basta as long as nalagay mo naman na siya. Basta kumapit yung... Kasi ano to? Instantly nourishing and soothing hydrogel patches. Under eyes feel rehydrated, calmed, and replenished. So, yun yung pinaka-ano niya, depuffing effect. Para hindi masyadong puffy yung ating under eye area. Okay, naka 10 minutes na tayo. Pero alam nyo, kahit na 10 minutes na, parang ang lamig-lamig pa rin yung sa ilalim ng eyes ko. So, ayan na. Hoping na moisturize na yung aking under eye area. Yun lang naman problema ko. Hindi naman siya ganun ka-puffy. I mean, meron na. Dati sinasabi ko, wala naman ako eye bags. Meron na po. Pero ano, ang problema ko talaga is dry siya. I like it. Malamig siya. Yun yung pinaka-gusto ko, yung lamig niya. Pero let's see kung makatulong naman, no? Happy Use, Happy You. Ito yung kanilang On Natural na skin tint. 30 ml yung laman niya. Nabili ko to 389 pesos. Meron silang 5 shades na available. It's made in Korea. Tapos meron siyang SPF 50. Ay! Grabe yung packaging nito. Guys, tingnan nyo. Nakabox na siya. Pero para sure na hindi nabawasan or secured talaga siya. Oh. Sealed for your protection. Di pa pala ako nagsa-sunscreen, no? I will use Happy Skin Rescue Me Broad Spectrum Invisible Sun Gel Primer. Sobrang silicone nito. Oh, mag-oil up ako dito. But parang feeling ko, wrong choice of sunscreen tayo. Pero tingnan natin, ha? Ginamit ko naman na to before, pero okay lang naman siya sa matte na foundation. Nanibago ko kasi ngayon ko lang ulit siya ginamit. Para siyang ano, yung ekran, silicone siya ng sunscreen. Mafe-feel mo talaga yun. Uy, natuwa ako dito. Tingnan nyo naman, oh. Alam na alam mo kung ano yung darkest, ano yung lightest. Natutuwa ako, kasi kahit sa packaging, 'di ba? Kahit yung box nila, tingnan mo, iba yung kulay. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, you know? Nakakatawa. Natuwa naman ako. Uy, ang ganda. Ganito siya. Meron siyang spout. Let's swatch. Dito na lang tayo sa may baba. Oat. Mabango siya. Pero hindi naman yung mabango na masakit sa ilong. Parang amoy shampoo. Parang ganun. Refreshing. Next shade is vanilla. Mahirap siyang i-shake. Kasi thick yung consistency niya, oh. Latte. Feeling ko si latte ako, eh. Konti ng laman niya, no? To manage your expectation. Opo. Ayan lang siya, ha? Ito yung palad ko. Next shade is toffee. And then last one is espresso. Di ako makapag-decide. Pwedeng si vanilla ba? Pero si vanilla kasi hindi nagdi-disappear. Pero ito, si latte. Parang medyo ano si latte? Medyo dark. Nagigigil ako. Parang gusto ko vanilla kasi baka mag-oxidize sa akin. Okay, sige. Latte tayo. Siya yung mas nagdi-disappear sa skin ko, no? Latte it is. Siya naman yung pinakagitna, eh. And usually talagang nasa gitna ako. Uy, ang ganda ng coverage, ha? Oh, may bagong ligo. Yes, wala akong kaproblema sa pagbe-blend. Very natural lang talaga. Pero ang glowy niya. At saka parang matagal siya mag-set. Magladagdag ako ng layer dito sa
baba kasi meron akong blemish dyan. Ang gamit kong brushes is travel brushes. Currently available na siya, ha? Ang kintab niyan, tingnan, sa totoo lang. Hindi na siya glow or glowing from within. Hindi eh. This is makintab. Tingnan nyo ito. Compare nyo dito. Diba ang kintab niya? Pero ayoko muna siya i-judge kasi hindi pa siya nagsiset. No, hintayin natin mag-set. Tapos saka natin siya i-judge. Apply na natin dito on this side. Pero nakita niyo naman, no? Na-cover niya yung redness. Maganda yung kanyang coverage in fairness for skin tint. Magsusqueeze pa ako, parang kulang pa eh. Medyo mahirap siya i-squeeze. Ang tigas ng bote. Hintay na lang muna natin mag-set to. Shade, wala akong masabi. Maganda siya. Nag-disappear lang siya sa aking skin. At saka kuminis naman, in fairness. Pero, sobrang, bakit parang ako nagmamantika? Parang, diba? Ako lang ba? Parang, medyo kinakabahan ako, no? Okay, magsaset muna tayo with powder. Lux Organics. Translucent lang yung gagamitin ko. Ayan, nawala na yung kintab. Ayan na. Swear, hindi yun sa sunscreen. Kasi nung binablend out ko siya, lalo na dito sa bandang chest, makintab talaga yung finish niya. Pero tingnan natin, ayan, nag-powder na tayo. Okay naman yung lapat nga on my skin. Wala akong nakitang umaangat, nagsisettle sa pores. So far, so good. Try natin tong Vice Cosmetics Brow Fix and Brow Curve. 285 pesos ang isa. Pati yung brow curve din yung price niya. So, meron tayong brow shaper and this one is clear. 7 grams yung kanyang laman. Okay, may flat siya dun sa kabila. Of course, this one is clear. Tingnan natin kasi baka yung may kulay yung gamitin ko. May foundation na yung aking face and powder. Is it enough pang laminate? I think so. Didiin mo lang to, yung flat na side. Ayan na. So, hindi siya pwede kapag meron kang foundation kasi meron ako nakikitang mga nagbubuo-buo. Okay lang yan. Madali lang naman solusyonan yan. Burahin mo muna yung nasa ilalim. Kuha tayo ng wipes. Tingnan natin kung ano itsura niya kapag walang anything. So, ayan na. Nang walang anything. Sige, apply natin ulit. Tingnan natin kung makapag-laminate tayo. It's too wet. Hindi siya mabilis mag-set. Ang tagal. Medyo nag-struggle ako dito. So, ayan yung itsura niya. Hintayin natin mag-set. Ito naman yung may kulay. This is natural brown. Sorry, hindi siya masyado makita on my skin. Okay, yan natural brown. And then, ito si ash brown. Mas gusto ko si ash brown. Ang ganda nung brush nito. Ash brown tayo. Try ko muna dito sa kabila. Ito yung clear. So, dito sa kabila, as is, yung ilalagay ko, siya lang. Mas gusto ko to, kasi ito may kulay na siya. Parang yung Bay Free na favorite ko. Ito dito sa side na to, hindi ako nagbura ng foundation, Mas maganda. Ito lang. Naku, parang Bay Free to, Wow, Uy, ito na lang gagamitin ko. Yan na siya. Uy, ganda, no? At least, hindi ko na binura yung aking foundation doon. Diba? Ito kasi masyadong dark for my hair. Ito yun na. Ay, hindi. Medyo malagkit pa rin. Ang tagal naman itong mag-set. May kintab-kintab lang siya, no? Swatch na natin tong brow curve. So, kabilaan siya, no? Sa kabilang side is yung spoolie and then ito na yung pinaka pencil and it's a skinny brow. Ibig sabihin, manipis yung tip niya. Tingnan niyo yung shape. Kakaiba siya. This is dark brown and then ash brown and then last one, natural brown. Dark brown, ash brown, natural brown. Anong gamitin natin? Para maganda si natural brown. Natural brown na lang tayo. Pwede niyang gayahin yung hibla ng hair. Pwede rin naman siya pang fill in. So right now, hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. I think both. Okay naman siya. Hindi na ako na-excite sa pencil. Dati pencil lagi ginagamit ko. Ngayon kasi hindi na ako nagpe-pencil As in, madalang talaga. So, ayan na. Compare natin guys brow shaper with brow curve. Ito naman, brow flicks lang. Parang gusto ko si brow flicks lang. Mas mukhang natural to, no? Ito na lang tayo. Burahin ko to guys Again. Mas bet ko to si brow flicks. Tingnan mo. Nakakatulong yung dulo niya. Yung parang meron siyang sungay dyan sa taas. Para i-drawing niya yung mga nawawalang hair ko dyan sa ibabaw ng kilay ko. Ang galing, Look at that. Uy, meron ng tatali yata sa Bay Free, Ang ganda nito. Vice Cosmetics. Di pa siya maasim. Uy, ang galing nito. Medyo kailangan lang getting used to. Pero ang galing talaga ng sungay niya dun sa taas. Pwede siyang pan-drawing ng hibla ng hair. Di pa ako ganun kasanay dun sa brush Dun lang ako medyo nagtagal. Mas gusto ko to kaysa dun sa brow shaper. Very natural lang. I love this. Uy, kabahan na yung Bay Free. Kung may papalit na sa kanya. Ang ganda nito. Sasanayin ko lang yung sarili ko dun sa brush, dun sa taas. Pero, mukhang ka-level niya yung Bay Free na favorite ko. Diba? Gusto ko yung mga ganyang kilay. Yung natural lang. BLK Face Stacks.
So, ito na siya. I-swatch natin. Airy Soft, a blurring pigment with a soft matte finish and it features a long-lasting formula. May blush na tayo dito, highlighter, contour, bronzer, and beyond. Ikaw bahala kung saan mo siya ilalagay. Ang price na is 449 pesos right now. Let's start with Swift. Grabing lambot nito. Kung familiar kayo sa face stack, ganun pa rin siya. This was launched matagal na guys, years ago. Pero ganun pa rin yung formula niya. Ayan, oh. Sana hindi siya nagbabago. Yun lang ang problema ko sa ganito eh. Parang nung last time, meron akong ganito, tapos tumigas lang siya, tapos nag-crack na. I'm not sure kung ganito pa rin o baka nag-reformulate sila. So this one is Swift Rush Hour. Oh. Ayan, ganda ni Speed Dial. Cool tone pink. Almost pa-lavender ang kulay nito. Next one is Runway. Ang bilis na lumubog. Nice. Ang ganda. Ang ganda ng mga shades. Next one, In a Blink. Ganda rin. Alak siya. Walang tapon dito. Ang ganda lahat ah. Next shade is Getaway Car. Next shade is Dash. Ay, grabe. Kagaganda naman ng shade. Lahat ito masusuot ko. Dash. Next shade is Coffee Run. Ito pwede siyang pang contour. Espresso Express. Bronzer siguro. Let's see. It's very light. Pero sakto. Pwede rin siya pang bronzer. And then last shade is, ito na yung highlighter. This one is High Beam. Ang sarap hawakan. Very buttery. Nice! Ang ganda ni High Beam. So, ayan na lahat ng shades ng BLK Face Stack. Hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko. Unahin natin si Espresso Express. Gusto ko siyang gamitin pang contour. Lagay ko siya dito. Pag ganito guys, mas maganda talaga siya gamitan. Fingertips lang. Promise. Feeling ko yung heat na galing sa daliri natin, nakakatulong din siya eh, para mas mag-adhere siya sa skin. Pwede. It looks nice. Hindi niya na iistorbo yung ating foundation. It works. Akala ko hindi mag-show up on my skin eh. Ganda! Sige nga, try natin siya sa nose ha. Wow, okay. Pwede, pero depende. Para hindi ko masyadong bet sa ilong. Pwede naman siya, pero depende. Kasi tingnan niyo yung nose ko. Parang humihiwalay na yung nilagay kong foundation dito, no? Lalo nung nilagyan ko ng cream, parang may ganyan talaga. Pagka pinagsama mo yung dalawang product po, hindi sila compatible. Ganyan na mangyayari. So, pwede naman natin solusyonan yan. Konting blend ulit. So, pwede siya. Tingnan natin dito sa my eyelids. Gusto ko maglagay dito eh. Pang deep set lang ng eyes. Konti lang. Like so. Hindi na talaga nawawala. Pag hinawakan ko talaga yung talukap ko, may like so talagang lumalabas sa bibig ko. Ayan. Mas nakikita yung shade niya, no? Dito sa talukap ko. Okay naman. Pero magsaset pa tayo dyan. Gusto ko yung may powder eh. Itong si High Beam, pwede yan pang highlight. Let's highlight the nose. Course. Bakit ako nag-highlight? Sabi ko blush muna. Pero pwede, no? Hala, sinong pipiliin natin blush dito? Ang hirap mamili. Gusto ko itong pang-4. This is Runway. Ang ganda ni Runway. Uy, himala. Kinapitan na siya. Meron kasi akong area dito, hindi kinakapitan talaga. Pero ayan, no? Kumapit siya. Let's add konti dito sa may tip ng nose. And then, si Runway, ikakalat ko na rin siya dito sa eyelids. Uy, ang ganda. Dito lang. Parang yung kalahati lang sa labas ng eyes. And then, let's put High Beam sa pinaka-tip ng nose. And then here. Ang ganda ng finish na. Okay. Pero kulang sa akin yung face stack lang. Since this one is a cream, I have oily skin. Kailangan iset ko siya with powder. BLK Intense Color Powder Blush. We have 10 shades in total. 8 blush. And then, may isang contour, may isang bronzer. Lightweight Buildable Pigment Pack. At ang finish nito is soft matte finish daw. Uy, nakasale sila ngayon. Regular price na 399, pero ngayon nasa 231 pesos lang. Okay, let's start with Funfetti. Ito na lang natin siya i-swatch para mas kita. Ayan. O, diba? Hindi nakita. Light kasi to. Okay. Funfetti. Ito si Bonbon. Next one, Soufflé. Ganda nito yung Soufflé. Nagamit ko na to eh. Macaron. Jam. Ang ganda ni Jam. Next one is Croffle. Medyo warm si Croffle, no? Shortcake. Taffy. Ito naman yung powder contour. This one is Truffle. Ay, ganda. Parang shadow lang siya. And not too warm. Last one, ito yung bronzer. As you can see, meron siyang sheen sa kanya, no? So, ang ginamit natin na blush, si Runway. Ang pinakakakulay niya dun sa powder is si Jam. Siya yung closest. So, si Jam yung gagamitin natin. Unahin muna natin yung contour kasi kailangan ko naman talagang mag-set. So, let's get Truffle. And then, ang ganda. Natural lang yung atake nitong Truffle na to. Na-complement niya talaga si face stack. That's nice. Pwede na rin natin gamitin to pang touch up dun sa blush natin kanina. Diba? Gumamit tayo ng face stack.
in the shade Espresso Express. So, siya na yung pan-touch up natin for the contour. Yan. Hindi na ako mag-bronzer. Skip ako doon kasi hindi naman talaga ako nag-bronzer. Moving on kay Jam. Pinaabot ko na siya dito sa my eyelids. Naglagay din tayo dyan kanina, diba? Then, konti dito sa tip. Blush blindness na naman si ate and it's okay. Kung nakapili ka na ng shade mo dun sa face stacks, and then, saka ka bumili ng soft blur kasi they complement each other, especially sa mga oily skin. Ito yung marirecommend ko. Lagi ko paulit-ulit na sinasabi. Kung gusto nyo tumagal yan, once na gumamit ka ng cream or ng liquid, patungan mo siya ng powder. Promise, sabi ko sa inyo, tatagal talaga yan makeup nyo, lalo na ngayong mainit. Ako pa naman, oily na, pawisin pa. Alright, almost done na tayo. Grabe, ang tagal kong nag-film. Ang dami ko kasi in-swatch, pero para sa inyo yan, para makita nyo talaga yung shades. And ako, kitang-kita ko yung shades dito. Which one? Kayo nang bahala, pumili kung anong bet nyo dyan. Sana malinaw naman yung pagkaka-flex ko sa inyo ng mga shades. Ano po? Pero maganda siya. Lalo na yung face stacks. Yun lang kinakabahan ako. Sana hindi siya tumigas. Yun lang. Pero update ko kayo definitely regarding that. Mukhang nag-reformulate na sila eh. Meron ako mga new products here from Bare & Bliss. So, let's try yung Dream Chaser na quad eyeshadow nila. Meron din tayong lip products and yung mascara. So, let's start with the eyeshadow palette. This one is in Moonlight Fantasy. Wow! Ganda-ganda naman ito. Let's swatch this. Grabe yung kinang. Uy, ang laki. Ang laki. Gusto ko yan. Wow! Parang may galaxy. Yung entire galaxy nasa talukap ko. Yan. Ang gusto ko. Oh, ito naman purple naman siya. This one is medyo peach. Pero lahat sila ay glittery. Ayan. And then last one, ito yung pink. Ang lalaki ng chunks. Grabe. I love. Kita niyo yan? Na-excite akong ilagay. Ano bang bet ko dito? Parang all of the above. Gusto ko yung pink. Ang ganda nung pink. This is it talaga. Ilalagay ko na ha. Hindi ko na mahintay. Oh. Day, ano eksena natin for today? Hindi ko rin alam, pero huy, ang ganda. Tsaka dumidikit talaga siya, oh. Ayan, nakadikit na siya. Oh, yan na siya. Yung pink yung ginamit ko, this one. Ang galing nito, alam nyo, lalo na kapag pang day to night look. Magdagdag ka lang ng ganito, eh. Kunwari, simple-simplihan yung kanina na makeup look natin, and then dagdag mo lang tong glitters. Oh, ayan na. Ready to aura, ready to fight. Ang ganda. Kumikinang-kinang talaga tayo. Ganon. Let's get yung eto. Hindi ko alam kung anong color to. Parang medyo peach kasi siya. Pero wala siyang malalaking glitters. So, ilalagay ko siya dito sa inner corner ng aking eyes. Ayan. Then, babalikan natin tong eyeshadow palette. Gusto ko egg yusal. Wow! Why not? Oo, wala akong ibang magagamit dito. Sige, ito na lang. Tingnan natin kung tatagal siya. So, ayan, mga ganyang level. Konti-konti. And then, I'm gonna brush para hindi naman masyadong halata. Para mawala yung harsh na edge. Kinuha ko yung On The Daily brow curve. Malambot naman siya, hindi naman siya matigas. So, very light lang. Tapos, babrush ko siya just to blend. Para may guide na rin ako kung saan ko ilalagay yung glitter. Kuha tayong pencil brush. Kunin natin tong white. Sana pwede. Didikit ka ba? Dumikit ka. Ayun. Pagkatas mo i-depuff kanina no? Nag-eye patch pa tayo. Lalagyan ko rin pala ulit yung eye bags ko. At least na-refresh siya, diba? Na-hydrate. Yun ang importante. Ang dami na ba masyadong glitter nung eyes ko? Hindi naman ako mahilig masyado sa glitters, no? Hindi mahalata. O, diba? Tinadtad ko na yung mata ko ng glitters. But I like it. Nag-eyeliner lang ako off-cam para mabilis tayo. Pero ganito lang. Yun nasa dulo lang. Parang ganon. O2O pala gamit ko. Try na natin tong kanilang mascara. This is the Roll to Volume Mascara. Lash curler. Okay yung brush niya. Mukhang malinis naman itong mascara na to. Hindi siya yung sabog-sabog. Pero okay. Let's see. Ayan siya. Ay, ang ganda. Kahit hindi na ako mag-falsies. Kala ko. Kailanganin ko mag-falsies eh. Na-volumize na talaga yung aking lashes. Maganda. Pag-a-apply, wala akong problema. Yung itsura niya, yes, maganda siya. Hindi niya na-weigh down yung lashes. Maganda yung brush. Enough para makuha yung mga maliliit na buhok ko dyan. Sobrang iksi lang ng aking lashes, guys. Kung mapapansin nyo, Kaya sobrang juicy ko rin sa mascara. Maganda yung formula niya, ha. Hindi niya pinabagsak yung aking curled na lashes. Hindi rin siya nagka-clump. Kahit na ilang layer na ako dito, walang clump-clump na nagaganap. Okay. Kahit hindi na ako mag-falsies, akala ko mag-falsies pa ako. Ganda! Okay din yung brush niya kahit dun sa lower lashes. Malapit na tayong matapos. Bare & Bliss Mousse Tint Apple Makes Adorable at ang shade nito is 02.
02. Hindi ko mabasa yung pinaka-shade, pero 02. Ay, ang smooth niya sa labi. Ayan na siya. Ayan, ganun. Once na mag-set, hindi na siya gagalaw. Pero kung gusto mo ng gloss, pwede naman. Meron tayong gloss dito, lip gloss. Plum Mix Plumping Lip Gloss. Kita mo ang pangalan ng lip gloss ng ano. Let's apply. Talagang shining, shimmering, splendid talaga tayo today. Meron siya malamig, guys. Dagdagan natin ng kulay. Dito sila, oh. Yan. Parang gusto kong mag-contact lens. Wait lang. So, makeup is done. It is now 2:29, 2:30. Ayan, 2:30. I will be back. Alam niyo na ang next natin. Punta tayo sa natural light. Ay, tingnan ko, nagpakasarap-sarap na naman ako sa pagme-makeup. Nag-grocery tayo. Kaya rin ba itong glitters natin? Kaya rin naman, oh. Let's see, sa ibang lighting. Lipa tayo. Update. It's now 5:37, mga kaibigan. Okay, ito na yung ating face. Mukhang kailangan ko na mag-blot. Ang kintab ko, sa true lang, bagay naman pala yung glitters natin. Kasi parang yun ang peg ko ngayon. Shining, shimmering, splendid talaga. Hindi ko alam kung makikita nyo here, pero parang hindi na maganda yung dito. Parang umaangat na siya here, and then around the nose. Mag-blot tayo ngayon. Ang gamit ko yung Easy. Dito ko kasi nilalagay din. Easy to na blotting paper. Kasi mas kitang-kita nyo kapag yung dami ba ng oil. Sabi ko kitang-kita. Zapa-zapa. Parang makintab lang talaga siya. Alam mo yun? Okay. Ayan na. Okay? Sabi ko sa inyo, mas kitang-kita ko eh. I mean, hindi siya oil. More like yung mismong product. Parang siya yung nag-oil, nagkikintab. Kasi konti lang yung oil na nakuha, oh. Pero parang ang kintab-kintab ko. So, ibig sabihin hindi ako ganun ka-oily ngayon. Pero makintab lang talaga yung product. May nakikita ako dun sa may visible pores ko. Parang umaalsa siya. Yun lang naman. Pero, what do you think? Sa akin, personally, it's okay. Okay lang naman. Okay, ano to? Namumuti. Ano yung namumuti dyan? Bakit may namumuti? Tsaka, what's happening? Nakikita niyo ba yan? Ilang oras na ba tayo? 6:55. Choosy ako pagdating sa skin tint. Di na ako magre-reapply ng gloss. Baka kasi sa gloss. So, let's reapply. Ito na lang, yung tint. Tingnan natin kung alin yung nagkakos ng pamumuti. Grabe, ang kintab ng mukha ko nga talaga. Ang kintab ng face ko. Super. 9:46. Last and final update, it's now 10:19. Guys, makintab talaga siya. Pero, itatry ko to ulit, no? Kasi, bigyan ko ng second chance. Baka hindi sila compatible with the Happy Skin. Etong Sun Gel Primer. Pero, na-try ko na to before. Wala naman ako naging problema ng sobrang oily. Sobrang kintab. Pero, actually, hindi siya oil. Hindi siya oily. More like... Yeah, oil na siya ngayon. Sige, blot tayo. Tsaka, grabe yung pagsasettle dito sa gilid ng ilong. Gravity. Tsaka, next time na gagamitin ko to, hindi ko ba siya madesisyonan ngayon, guys, ha? Kasi baka nga dahil dun sa gel primer. Next time, tatry ko siya with a different sunscreen and lighter shade. Parang medyo naiitiman ako sa face ko buong araw. Tad bit darker lang sa akin si latte. Next time, vanilla yung gagamitin ko. Baka sa shade din eh. Wala pa akong masasabi dito. Yun lang. Parang ang kintab kasi ng mukha ko. So, itatry ko to ulit. Walang kwenta tong first impression. Pero at least nakita nyo na kung ano yung nangyari sa akin sa first use. So, i-update ko na lang kayo sa susunod. But, yung ibang mga sinubukan natin, kagaya nitong BLK Face Stacks, na-try ko naman na yung face stacks before. Ito, excited akong malaman. After siguro mga 3 months, kung tumigas ba siya or hindi. Kasi yung last, yun ang naging problema ko. Yung pinaka-product, parang lumiit siya. So, compared dun sa pan, parang siya nag-shrink in short. Parang na-dehydrate, parang ganon. Yung blush powder, hindi na siya first impression kasi ginagamit ko na yan. Personally, ang favorite ko dun is si Soufflé. Ang ganda niya. So, ngayon, si Jam yung ginamit ko. Ako masabi, okay rin naman siya. Yung nandito na lang sa gilid ng eyes natin yung natira. Yung dito, halos meron pa rin naman. Pero, halos wala na. Hindi ko alam kung dahil sobrang oily ko lang talaga kanina. Sobrang kintab din. Bare and Bliss, hindi tayo gumamit ng eyeshadow primer. Pero gusto kong pakita sa inyo. Pag hindi kayo nag-eyeshadow primer, ganito mangyayari. Nag-crease siya ng bonggang-bongga. Usually, nakakatulong yung mga eyeshadow base, eyeshadow primer, para hindi kaagad-agad gumalaw. Or kahit na maraming folds yung talukap ko, hindi siya basa-basa magki-crease ng ganyan. Pero ito, grabe ng crease siya. Kahit naman siya nag-crease, wala na akong magagawa kasi ganyan talaga yung talukap ko. Parang syunga siya. Nainis ako dyan sa talukap ko. Lagi na lang sobrang hooded niya. Ang dami niyang hoods, as in multiple hoods. So, wala naman na. Nasabi ko na rin yung mga, yung sa pangkilay,
Mas okay to. Ito yung Brow Fix ng Vice Cosmetics. Siya lang yung marirecommend ko. Hindi na kasi ako pala gamit ng eyebrow pencil. So, parang para sa akin, hindi na siya necessity. Mas okay na sa akin yung binabrush lang. Madali pati. Kaya, yan si Brow Fix lang yung okay sa akin. Mascara. Maganda yung mascara nila. Maganda. Maganda ang mascara ng Bare and Bliss. Definitely, yes. Maganda pati ng lalagyan. Oh, roll to volume. Etong eyeshadow, nakatry na ako nito dati. Kaya, wala na ako masyadong iba lang tayo ng shades this time. And ito naman kasi puro glitter. And I love glitter. Obviously. Diba lagi ako nag-glitter eye look? Ang ganda kasi. Yung gloss nila, yun yung nakita ko nagputi-puti. Kasi nung ito na lang yung in-apply ko, wala na akong nakitang ganon. So, yung gloss nga, yung nagputi-puti. Bakit ganon? Or dahil minix ko. Pero usually, gloss, di ba ginagawang topper? Oo nga, minsan may mga natatry akong gloss na parang may, from time to time, kailangan ko i-check sa salamin. Kasi parang nagpuputi na siya. May coat ng konti na puti. I don't know. Ang weird, no? Baka sa gloss na talaga yun. I don't know. Pero, hindi naman siya ganun kahalata unless talagang makita ka ng up close. Pero ang jahe, syempre, paano pagkakasama mo yung jowa bells mo, diba? Parang nakaka-turn off. Ano yung puti-puti sa So, ayun lang. Wala naman na, no? Nasabi ko na rin kanina habang ina-apply ko tong mga produktong ito. So, sana na-enjoy niyo yung ating video for today, yung try-on natin and yung swatches. And sana nakatulong yung swatches natin kanina. So, ayun lang. Listahan ng mga products na ginamit ko as usual na sa description box. Kung meron kayong request na gawa natin ng review, feel free to comment down below. Siyempre, subscribe na rin. Oo, pindutin mo na yung subscribe na yun, of course. Para lagi ka updated pag meron tayong bagong review. Bye guys! Thank you for watching!